gitna ng masiglang syudad ng Maynila, nakatayo ang Galeriya ng Sining ng Pilipinas. Dito makikita ang mga magagandang obra ng mga sikat na pintor at eskultor. Pero sa likod ng lahat ng ito, may isang tahimik na anino na araw-araw na naglilinis at nagpapanatili ng kaayusan, at yon ay si Mang Tonyo. Magandang umaga, Mang Tonyo! Bati ni Ben, ang batang intern habang papasok siya sa galeriya. Magandang umaga, Sir Ben. Sagot ni Mang Tonyo na abala sa pagwawali sa harap ng galeriya. Anong balita sa'yo? Excited na ako para sa pambansang competition sa sining. Ang daming magagandang painting ang ipapakita. Sagot ni Ben habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Oo nga, Sir Ben Pero mas mahalaga ang malinis sa galeriya. Sagot ni Mang Tonyo na may ngiti. Pero Mang Tonyo, hindi mo ba gusto ang mga painting? Tanong ni Ben. Masaya na ako sa ginagawa ko. Sagot ni Mang Tonyo habang patuloy na nagwawalis. Habang naglilinis, dumating si Aling Pasing, ang head curator. Mang Tonyo, pakipunasan naman po itong salamin na display case. May dumi yata. Utos niya. Opo, Ma'am Pasing. Agad po. Sagot ni Mang Tonyo. Walang problema. Habang pinupunasan ng salamin, napansin ni Aling Pasing ang tahimik na pagkilos si Mang Tonyo. Minsan, Mang Tonyo, naiisip ko kung anong iniisip mo. Parang lagi kang malayo sa mga paintings. Wala po, Ma'am. Nakatuon lang ako sa trabaho. Sagot ni Mang Tonyo. Pero, hindi mo ba naisa tignan ang mga obra? Ang mga ito ay gawa ng mga singkat na pintor. Tanong ni Aling Pasing. Masaya na ako nandito, Ma'am. Hindi ko kailangan ng iba. Sagot ni Mang Tonyo. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw, nag-iisa si Mang Tonyo sa galeriya. Ang ilaw ay dim na at ang katahimikan ay nagbibigay diin sa kanyang presensya. Ngayon, oras na para sa akin. Bulong niya sa sarili. Mabilis siyang lumapit sa isang painting. Ang ganda. Sabi niya habang hinahaplos ang canvas. Ito ang tunay na sining. Sa mga sandaling yon, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sana makilala muli. Sabi niya na para bang may hinahanap na inspirasyon. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang buong staff para sa isang briefing. Kailangan natin siguraduhin na ang lahat ay perpekto para sa competition. Sabi ni Mr. De La Cruz, ang director ng galeriya. Oo sir, ang tala ng pag-asa ang magiging sentro ng atensyon, sagot ni Aling Pasing. At si Mang Tonyo, dapat ay tuloy-tuloy ang paglilinis. Dagdag ni Mr. De La Cruz sa tumingin kay Mang Tonyo. Sana'y huwag tayong magkamali. Opo sir, nasa isip ko po yan. Sagot ni Mang Tonyo na para bang walang pakialam sa mga nangyayari. Ben, ikaw ang bahala sa mga bisita. Kailangan natin ipakita ang na tayo ang pinakamagaling. Sabi ni Mr. De La Cruz. Oo sir, excited na ako. Sagot ni Ben habang nag-aayos ng kanya mga gamit. Habang abala ang lahat, biglang may narinig na sigaw mula sa labas. Ninakaw! Tinakaw ang painting! Sigaw ni Aling Pasing. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Agad na nagtipon-tipon ang lahat. Ano nangyari? Tanong ni Mr. De La Cruz. Nawala ang tala ng pag-asa. Wala na ito sa pader. Sagot ni Aling Pasing habang nanginginig ang kanyang boses. Anong ibig mo sabihin? Paano nangyari to? Tanong ni Ben na may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Agad na ipagbigay alam ang insidente sa pulisya. Utos ni Mr. De La Cruz. Kailangan nating malaman kung sino ang may gawa nito. Dagdag pa ni Ben. Dumating ang mga investigador at nagsimula ang kanilang pagtatanong. Sino ang huling tao na lumabas ng galeriya kagabi? Tanong ng isang pulis. Si Mang Tonyo po, sir. Siya po ang janitor. Sagot ni Ben. Saglit niya pang binalingan ng tingin si Mang Tonyo. Anong oras siya umalis? Tanong ng pulis.
8:00 po, sir. Nakaalis po siya pagkatapos paglinis. Muling sagot ni Ben. Nasaan ka, Mang Tonyo? Pagkatapos mo maglinis. Tanong ng investigador habang nakatingin kay Mang Tonyo. Umuwi po ako, sir. Diretso po ako sa bahay. Sagot ni Mang Tonyo na may kalmadong boses, ngunit may bahagyang kaba sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Mang Tonyo ay siya ang magiging primarong suspect dahil sa sinabi ni Ben. May nakakita ba sa'yo? Tanong ng investigador. Wala po, sir. Mag-isa lang po ako. Muling sagot ni Mang Tonyo. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagbulungan ang mga staff. Hindi ko alam, Nena, pero parang si Mang Tonyo ang salarin. Siya lang ang nasa galeriya kagabi, bulong ni Aling Pasing. Pero Ma'am Pasing, kilala natin si Mang Tonyo. Hindi niya magagawa yan. Sagot ni Ginang Liza, isa pang staff. Pero wala na tayong ibang suspect. Kailangan nating tignan ang lahat ng posibilidad. Sagot ni Aling Pasing. Dumating si Miss Sofia Ramirez, ang kilalang art critic. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya sa mga staff. Ninakaw ang tala ng Pag-asa. Sagot ni Ben. At si Mang Tonyo ang huling tao na nakakita nito. Dagdag pa ni Ben. Tinignan niya pang muli si Mang Tonyo na sakto ring nakatitig sa kanya. Talaga? Kailangan ko makausap si Mang Tonyo. Sabi ni Miss Ramirez. Tinignan ni Sofia ang paligid hanggang sa makita niya si Mang Tonyo na nakatingin sa kanya. Walang bahid ng kahit anong kaba sa mata nito. Naglakad si Sofia palapit kay Mang Tonyo. Magandang araw, Mang Tonyo. Ano ang nangyari? Tanong niya. Magandang araw, ma'am. Wala po akong alam. Umuwi po ako kagabi nang wala kahit anong dala, maliban sa sarili kong gamit. Sagot ni Mang Tonyo. Pero ikaw ang huling tao na nakita sa galeriya. Kailangan namin ng iyong tulong, sabi ni Miss Ramirez. Anong tulong ang maibibigay ko, ma'am? Wala po akong kasalanan. Sagot ni Mang Tonyo. Hindi nakasagot si Miss Ramirez. Napatingin siya sa mga lumang painting sa likod ng galeriya. Ano ang mga to? Tanong niya sa isang staff. Ma'am, yan po ay mga lumang painting na nakita lang namin sa boteka. Di po namin alam kung sinong gumawa niyan, sagot ng staff. Subukan kong tignan ang mga ito, sabi ni Miss Ramirez habang lumalapit sa mga painting. Ma'am, wag na po. Baka wala namang halaga yan, sabi ng staff. Pero may kakaibang galing sa mga ito. Bulong ni Miss Ramirez sa sarili. Habang pinag-aaralan ni Miss Ramirez ang mga painting, napansin niya ang kakaibang estilo. Ang mga gawa na ito, hindi ito gawa ng ordinaryong pintor. Bulong niya sa sarili. Kailangan kong ipaalam ito kay Mr. De La Cruz. Ani ni Sofia at nagmamadaling naglakad patungo kay Mr. De La Cruz. Mr. De La Cruz, kailangan nating pag-usapan ang mga obrang ito, sabi ni Miss Ramirez. Anong nangyari, Miss Ramirez? Tanong niya. Ang mga painting na ito ay gawa ng isang undiscovered master artist. Kailangan nating malaman kung sino ang gumawa nito, sabi ni Miss Ramirez. Nakakagulat. Pero paano natin malalaman kung sino siya? Tanong ni Mr. De La Cruz. Maghahanap ako ng mga impormasyon. Sigurado akong may mga clue dito, sagot ni Miss Ramirez. Habang patuloy ang investigasyon, nagpatuloy si Miss Ramirez sa kanyang pagsusuri. Ang mga obrang ito, may kakaibang lalim. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa isa sa mga painting. May nakita akong katulad ito noon, pero hindi ko matandaan kung saan. Sabi niya na nag-iisip. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap sa mga lumang art magazine at libro. Sana makahanap ako ng sagot, bulong niya. Isang hapon, sa gitna ng isang tumpok ng lumang magazine, nakita ni Miss Ramirez ang isang pamilyar na larawan. Ito na, sabi niya. Antonio Rivera, ang bagong pag-asa na sining.
Agad niyang pinuksan ang magazine at pinasa ang artikulo. Si Antonio Rivera ay isang batang artist na may kakaibang talento. Siya ay itinuturing na bagong pag-asa ng sining Pilipino, ngunit bigla siyang nawala sa eksena. Antonio Rivera? Bakit hindi ko siya naisip kanina? Bulong ni Miss Ramirez. Ang kanyang puso ay bumibilis sa kaba. Agad niyang tinawag si Mr. De La Cruz at Aling Pasing. Mr. De La Cruz, Aling Pasing, nakita ko na kung sino ang gumawa ng mga obrang ito. Si Antonio Rivera. Siya ang undiscovered master artist. Nakakagulat. Pero paano natin siya mahanap? Tanong ni Aling Pasing. Hahanapin ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Sagot ni Miss Ramirez. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok si Mang Tonyo sa opisina. Sir, ma'am, pwede po bang walisan ko na po dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado gaya ng dati. Tumingin si Miss Ramirez kay Mang Tonyo. Mang Tonyo? Ano ang tunay mong pangalan? Tanong niya. Tonyo po, ma'am. Sagot ni Mang Tonyo. Ang buo mong pangalan. Pagpupumilit ni Miss Ramirez. Bumuntong hininga si Mang Tonyo. Antonio Rivera po, ma'am. Napatulala si Mr. De La Cruz at Aling Pasing. Ikaw, si Antonio Rivera? Gulat na boses ni Aling Pasing. Tumango si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Opo, ma'am. Ako po si Antonio Rivera. Sinimulan ni Mang Tonyo ang kanyang kwento. Matapos kong maging sikat noong dekada 80, nagkaroon ako ng mga problema sa industriya ng sining. Ang mga pressure at ang pagiging commercial ng sining ay nagdulot sa akin ng pagkadismaya. Nawala po ang inspirasyon ko. Pakiramdam ko, naging negosyo na lang ang lahat. Paliwanag ni Mang Tonyo. Pero bakit hindi mo sinabi sa amin? Tanong ni Aling Pasing. Natakot po ako. Natakot akong balikan ng nakaraan. Sagot ni Antonio. Ngunit ito ang pagkakataon mo. Kailangan nating ipaalam sa lahat ang inyong talento. Sabi ni Miss Ramirez. Ang iyong kwento ay inspirasyon sa lahat. Ngunit paano? Natatakot akong muling masaktan. Sagot ni Antonio. Ngunit ito ang pagkakataon mo. Kailangan nating ipaalam sa lahat ang inyong kwento. Sabi ni Mr. De La Cruz. Habang nag-uusap sila, biglang nagkaroon ng tawag mula sa pulisya. Antonio Rivera, bakit hindi mo sinabi sa amin ang lahat ng ito? Tanong ng investigador. Natakot po ako. Sagot ni Antonio. Ngunit ang kanyang kwento ay nagbigay ng bagong anggulo sa investigasyon. Agad na sinuri ang mga lumang CCTV footage at doon nila nakita ang katotohanan. May isang lalaki na pumasok sa galeriya sa pamamagitan ng isang lihim na daanan. Siya ang tunay na magnanakaw. Sabi ng investigador. At sino siya? Tanong ni Aling Pasing. Isang dating empleyado na may galit sa galeriya. Sagot ng investigador. Antonio, humihingi kami ng tawad sa aming pagdududa. Sabi ni Mr. De La Cruz. Ngumiti si Antonio. Ayos lang po, sir. Naiintindihan ko po. Ngunit ang pagpapawalang sala ay simula pa lang ng kanyang pagbangon. Si Miss Sofia Ramirez ang naging kanyang pinakamalaking taga-suporta. Sinimulan niya ang kanyang kampanya upang muling kilalanin si Antonio Ramirez bilang isang tunay na alagad ng sining. Ang mga obra ni Antonio Rivera ay hindi lamang mga painting. Ang mga ito ay mga hininga ng kaluluwa. Sabi ni Miss Ramirez, ang mga obra ni Antonio na nakadisplay sa likod ng galeriya ay inilipat sa pangunahing exhibit area. Ang mga ito ay naging sentro ng atensyon at ang kanyang kwento ay kumalat sa buong bansa.
Ang ganda ng mga painting niyo, Mang Tonyo, sabi ng isang bata. Salamat anak. Ang sining ay para sa lahat. Sagot ni Antonio na may bahid ng ngiti sa labi. Muling binigyan ng pagkilala si Antonio Rivera. Ang kanyang mga gawa ay ipinagdiwang at siya ay muling naging isang kilalang pintor. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba. Patuloy pa rin akong nagpipinta. Hindi na sa patagong lugar, kundi sa aking sariling studio na ibinigay sa akin ng galeriya. Sabi ni Antonio habang nakangiti. Ang buhay ni Antonio Rivera ay naging masagana at puno ng kaganapan. Ang kanyang pagmamahal sa sining ay muling nagliyab at ang kanyang mga obra ay nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa marami. Ang iyong mga painting ay hindi lamang mga larawan. Ito ay mga bunga ng pagsasabuhay bilang pintor, sabi ni Ms. Ramirez. Sa huli, si Antonio Rivera ay hindi lamang isang janitor na naging sikat na pintor. Siya ay isang simbolo ng pag-asa, ng pagbangon at ng kapangyarihan ng sining na magpabago ng buhay. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa pagiging sikat o sa pera, kundi sa pagmamahal at pagiging totoo sa sarili. Muling sabi ni Antonio. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!